Okay? Liberty and security. Tama ba? Saan ang over ko eh? Liberty and security. Liberty is just a term about freedom. Yan yung malalapit yung word. Pwede ito, freedom. Ano pa? Pwede pa yung word nyo, emancipation. Free ka na, ibig sabihin, you're emancipated. Emancipate. Yung mga word nyo. Kalayaan ba sa Tagalog? At alam natin to, this is one of your constitutional right na lahat ng tao shall not be deprived of their life, liberty. Malagay ito, yung property, yung liberty muna. Kalayaan. Ngayon, dalawa yung konsepto na to. Wala rin bearing yung pagiging malaya mo kung natatakot ka naman araw-araw. Kaya dapat masecure ka rin. Lalo na yung mga tao, may karapatan tayong maging secure sa ating mga properties. Hindi lang pagiging malaya, dapat para kang ano dyan, malaya ka at may seguridad ka. Hindi ka pwedeng takot-takutin, hindi pwedeng pasukin yung bahay mo. That's the concept of security. You need to jump with Article 267 po pala, sorry. 267 yun, nandiyan na yan. Diyan magsisimula yan. Browse muna tayo para makita nyo muna yung mga krimen. Let's go first with 267. Ano ba yung 267, Maring Sol? Okay. All about liberty yan. Sige pa. 267. About liberty rin yan, kung papansinin nyo. 269. Okay, about liberty rin yan. Unlawful arrest nyo. Sige pa. Kidnapping and failure to return. Okay, wala na yung mga yan dyan eh. Pero sige lang, basa lang. Liberty pa rin yan. Minor nga na. Sige. 271, inducing a minor to abandon his home. Sige ba? 272, slavery. Slavery. Parang kakaiba naman to slavery, no? Ginagawa kang katulong. Pero wala na rin yan dyan eh. Trafficking Persons Act na yan. Pero ano yung liberty pa rin yan? Hindi ka na yung malaya. Ginagawa ka alila eh. What else? Exploitation of child labor. Ayan, pinagtatrabaho. Parang kalayaan mo rin yan. Tapos ina-exploit yung trabaho. Wala na rin yan dyan eh. May child labor law na tayo. Sige pa. Services rendered under compulsion in payment of debt. Kaya pinagtatrabaho ka, pambayad utang. Hindi rin pwede yun. Wala ka rin kalayaan. Dapat mamimili ka talaga ng trabaho mo. At saka dapat papasahurin ka talaga. Sige pa. Ayan na. Ito yung mga security nyo naman. Sige. Abandonment of Article? Article 275. From 275 nyo, nandun na yung security nyo. Dapat, ano naman tayo, may seguridad. Like yung mga abandonment nyo. Nandiyan na yung mga crime na yan. Ayan, trespass to dwelling. Sige pa, Sol. abandonment of persons in danger and abandonment of one's own victim. Article 279. Article 276, abandoning a minor. Article 277, abandonment of minor by person entrusted with his custody in difference of parents. Wala na rin yan dyan eh. Anyway, sige lang. 278, exploitation of minor. 279, additional... Wala na rin yung mga yan dyan. Sige ba? 280, qualified trespass. Ayan, yung kilala nyo, yung trespass to dwelling. 281, other forms of trespass. And then 282, grave threat. Ayan, yung mga threats nyo, tsaka mga coercion, makikita nyo na yan dyan. Hanggang 287 nyo. O, yung pati yung sa light coercion. Dapat security ka rin, hindi pwedeng umutang ka. Tinatakot ka ng mga inutangan mo. Sige pa, may 288 pa ba? 288, sir, yung other similar coercion. Sige pa. 289, Ayan, mga cute na yung mga crime na yun eh. Yung pasahod sa'yo, yung produkto rin nila. Ayan, other similar coercion. Kung nagtatrabaho ko sa maisan, puta pasahod din sa'yo, sa sakong mais. Putang inang yan. Hindi ko makagsawan. May mga ganyan pang coercion dyan. Sige pa. 289, formation, maintenance, and prohibition of combination or of capital or labor through... Kaya wala na yung mga yan dyan. Tinanggal na yun. Meron na kayong mga infringement law. Later on, natin. Sige pa. 291, revealing secrets with the view of... Ayan, nasa infringement law nyo na rin yan. Mga intellectual property. Last one po, 292, revelation of... Dapat secure din yung ating mga na-invento baga. Kasi wala na yan dyan. Pero dadaanan natin. Unahin natin itong common na tanong talaga. Yung ating serious illegal detention or kidnapping.
Lupapansin. May ADHD yung mga aso, alam niyo ba yun? Alam niyo yung sakit na yun? Papansin. Papansin, ADHD. Ay, may ADHD. Ano yung ADHD niya? Attention. Hyperactive disorder. Oh, yan. Si Moira de la Torre, yan. May ADHD yun. Alam niyo? Balik tayo rito na nila. Trivia lang yun. Balik tayo rito. Now, dalawa yung klase ng detention niya kung pag-uusapan natin. Yung isa, 267, yung isa 268 niya. What is 268, Maring Sol? Slight illegal detention. Okay. Yung isa, serious. Yung isa, slight. Ito, serious. Okay lang yung terming yan. Pag sa kidnapping nyo, tsaka serious illegal detention, ha? Interchangeably use yan. Kasi yung kidnapping nyo, syempre, the word is kid. Galing sa word na infantile. Bata talaga yung dinudukot at nandun din yan. Mamaya makita nyo. Okay lang yan. Pares lang yung kidnapping, serious illegal detention. Ito, common to, tinatanong sa board exam. Dapat mamamaster nyo to. Ganito lang ulit yung diskarte kasi pares silang illegal detention. Mamasterin nyo lang ulit yung serious. Pag hindi na pumasok sa serious, magiging slight illegal detention na rin. Nakuha muna yung diskarte. What we need to master first is serious. Bakit ba naging serious? Because of disqualifying circumstances na dyan. Qualifying. Marami silang qualifying dyan. At ang daming thin hairline netong illegal detention nyo. Napakadelikado. Kasi maaralin natin later on yung crime nyo, arbitrary detention. Sa 124 nyo, magkamukha po yan. Lundag mo na kayo doon. Kasi itong panlito lagi po, tatanungin ganyan. Lagi senaryo dyan ni Atty. Gabo, si Cardo, mamaya private individual, mamaya magiging police, what crime is committed? Kaya alam nyo dapat kaagad yung thin hairline. Sinabi ko ng diskarte ulit. Lagi pag bukto, pag yung crime, alamin nyo yung katabing crime. Kasi tatanungin lang naman kayo sa board exam nyo, what crime is committed? Eh, dapat alam nyo na kaagad yung thin hairline para hindi kayo maloko. The thin hairline dyan is itong paragraph 1 talaga ng inyong kidnapping or serious illegal detention. Diba, Maring Sol? Ano yung paragraph 1 ng 267? If the kidnapping or detention shall have lasted for more than... Ay, hindi pala, sorry. 2. If it shall have been committed simultaneously in public authority. Ayan. May makikita ka agad kayong ganito rito. Public authorities is referring to the public officer or employee. Pero dito, sinimulate lang. Simulate. Pag sinabi nyo simulate, nagpapanggap lang. Nagpanggap na pulis, hindi naman talaga pulis. Ngayon, delikado yan dito sa 124 nyo kasi ang elementary talaga nito is being a public officer or employee. Tingnan nyo yung 124 nyo, everyone. Tingin sa 124. Rabena, pakibasa yung 124. Punta wala kang koda, nanghihirap ka lang. Paano ka nagbabasa dyan? Pag nag-aaral, dapat may notes. Paano kung mag-aaral kung wala kang notes? Alibay. Hoy, hit na hit ko yung alibay nyo. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, laging merong dahilan. Tsaka may kasabihan niya, kung nagbasa kayo ng SSS nyo, ano kapatid ng alibay nyo? Failure. Kaya galit ako sa mga alibay. Pag gusto mo, may paraan lagi yan. Diba, tagal na natin nag-uusap ng code. Dali ko sana nag-download ka na dati pa. Magmamansari na nga kayo rito eh. Malapit na, ilang araw na lang, mansari na. Happy mansari, Ravena. Lapit na, ako na. Nalala mo pa? Yung unang inom natin noon. Nainom maaga tayo, dalawa. Balik tayo, dali. Putang ina ka, magkodal ka, putang ina mo. Tigas ang ulo mo. Huwag matigas ulo nyo, Diyos ko na. Mapapahamak kayo pag di kayo nakikinig. Sige. Alam nyo ba itong ginagawa nyo? Times 2 itong ginagawa natin. Inaalaw ko kayong magbasa. Hindi nyo lang napapansin din. Tangina, nagre-read na kayo, nagre-review pa kayo. Double kill nga ko tutusin eh.
Ito kasi hindi ko pwedeng gawin doon sa mga review center kasi maubos yung oras nila. Dito, hawak natin yung oras natin Putang ina, basahin nyo na habang nandito rin tayo. Ganon din yan. Mamaya babasahin nyo rin Di ngayon nagawin na natin. Diba po tayo kasi ayaw makinig sige, banat. Diba? Elemento yung public officer or employee. At pareho sila ng konsepto. Shall detain or... Diretso mo. Shall detain. Nandun din yung word magkamukha itong dalawa na to. Tingnan nyo ngayon yung elemento. Similar na similar. Ngayon, dadive ako unti. Mabigat to, makinig kayo maigi. Kasi itong public officer o employee na nire-repair dito, kailangan lundagan nyo muna to. Babalikan nyo muna tong 203 pala. Prostitution na naman ako. 203. Sino ba itong mga public officer o employee nyo? Kailangan alamin muna natin to. Ito yung mga elected or... Mababasa nyo dyan sa 203. Elected or... at anong ang function dapat nagpe-perform sa gobyerno? Marisol, pakibasa nga. Who are public officers? For the purpose by direct provision of the law, popular election, or appointment by competent authority shall take part in the performance of public function in the government. Kailangan may ganito, performance ng public function. At dapat, kasi elected or appointed, dito na nila na-acquire tong word na to, yung position. Police, appointed yan. Chairman, elected yan. Ano mo na? Pero hindi lahat dito ng public officer or employee, automatic po kaagad, is arbitrary detention. Kailangan muna natin lundagan din yung Article 152 para maintindihan nyo yung sino ba yung mga public officer na nire-repair dyan. Dive pa tayo ulit. Huwag kayong magsawa. Dive lang ang dive. Mas maganda yung malalim-lalim para pag dinala kayo sa mababaw na bagay, wala na. Praktisado na kayo. Hindi ka na malulunod, no? Mamaring Solesa. Sige. Persons in authority and agents of persons in authority. Sige. Any person directly vested with jurisdiction. Yun. Kunin ko muna yung term na yun. Dapat may mga kapangyarihan to mga tao na to. Pag sinabi nyo po jurisdiction, do not refer it to place, Mali yung sinasabi ng mga polis na lagi, wala akong jurisdiction dyan, Mali yung term na yun. May power and authority because jurisdiction is power and authority. It came from two Latin word, juris and dico. Juris is law, dico is speak. If you are speaking by the law, meaning you have the power and authority. Mali ang term. Pag naging police kayo, using nyo na. Sabihin nyo, wala kayong EOR. Kunwari, Police Teresa ka, pwede ka ba mag-operate sa Antipolo? Hindi pwede. Wala kang area of responsibility na tinatawag doon. Ibig sabihin, may authority ka, may power ka, police ka. Hindi nawawala yun. Kaya yung mga tao, binibigyan sila ng kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan dapat nila sa 152? Note ka second paragraph. Agents. Lang, sir. Ito. Ano yung function dapat na ginagawa nito ng kapangyarihan? Sige lang. Supervision of public or duly recognized private school? Ay, hindi. Tungkol sa first paragraph ulit, sorry. Hanapin mo yung peace and order na lang. Saan ba? Is charged with the maintenance of public order. Dapat ito yung trabaho po. Public order. Maintenance of peace and order. Sige lang, Sol. And the protection and security of life and property. Ayan. I-shortcut ko na lang ganito po, everyone. Kasi ito yung alam natin sa krime. Peace and order. Okay na yan. Maintenance of peace and order. Yun yung power and authority mo. Mag-maintain ng peace and order. Marami tayong mga public officer. Di naman lahat yan nagme-maintain ng peace and order. Sino na ba yung mga nagme-maintain ng peace and order? Kaya sa LGU nyo, like barangay tanods. Vested with jurisdiction yan to maintain peace and order. Sino yung mga bossing nila? Chairman, captain. Sino pa? Police officers. Hindi pwede yung ibang public officer nyo. Nakuha ba mo na? Ngayon yung isa-simulate mo rito, yung dapat may kapangyarihan, in short na lang, yung mga pwede ba mang-aresto. Tsaka okay, dadive to ulit pag nasa arbitrar na kayo, Katulad nila Cedric Lee, di ba? Anong kinasa kanila?
Ibong Navarro. Ito, serious illegal detention and kidnapping. What's the reason? Nagpanggap daw na NBI agent sila Cedric ni. Kasi kakilala nila yung mga NBI. Ayan. Ibig sabihin na ito, mga nagpapanggap na polis. Ayan. May mga power mang aresto na mag-detain. Doon ka na masusunod eh. Nagpanggap ka teacher, bakit ayun naman? Panggap ka public school teacher, makakapag-detain ka na ba nun? Hindi pwede lahat na isa-simulate mo rito. Nakuha niyo muna. Ngayon, tatanungin ko muna kayo. Sinimulate, ibig sabihin, in fact, itong private individual nyo, dapat tawagin natin ano? Ay, public officer nyo rito. Dapat ano? Uy. Dapat ano itao rito kung sinimulate niya lang yung public officer? Private individual. Nagpo-police character lang. Oh, ito yung nire-refer dito. Talagang private individual ang makakomit nito. However, daday ba ko ulit, everyone, pwede ba maging liable ang mga public officer or employee nyo, like police officers, for illegal detention? Ganun kaagad, no kaagad. May kinasuhan nga dyan sa Laguna dinukot nila yung mga sabongero ng mga police. O ano pinaso sa kanila, di naman arbitrary, ba't kidnapping kinaso? Public officer, police sila ha. Pero bakit serious illegal detention? Because they are only acting on their private capacity. Hindi naman nila trabaho ang arestuin yung mga sabongero. Kinuha nila kapangyarihan na pwedeng mang-aresto ng mga pulis doon sa mga sabongero. Hindi pwede yun kahit pulis ka. Kinukuha mo yung function or yung trabaho ng mga dapat mang-aresto. Magiging serious illegal detention din lang yun. Because you are only acting on your private capacity. Malalim po ito. Sige, daday pa konti para maintindihan nyo. Hindi po lahat ng pulis ay pulis para maintindihan. Example, taga-Krami ka, katulad ng kuya mo, yung bayaw mo rin, yung isa pandolendo, si Rodmar. Ano yon, magaling mampinger, diba? Magtuturo sa inyo rito yan. Magiging tomboy kayo lahat dito pag tinuro kayo ni Rodmar. Magaling sa fingerprint. What if ngayon, fingerprint technician ka, nang aresto ka? Trabaho ba ng, pulis yun ha? Trabaho ba nila mga aresto? Hindi, mampinger lang trabaho nun. Ano yung kakaso sa'yo? Ito, sinimulit mo yung mga totoong pulis at totoo-tandaan nyo, hindi lahat ng pulis ay pulis. Malalaman nyo yan. May mga totoo lang yung nasa line duty nyo lang. Yung mga nasa istasyon lang pwede sa arbitrary detention nyo. Hindi lahat yan pulis. May mga pulis kaya logistics lang nag-ano lang na magamit. Hindi yan lahat pulis. Ito yung kakaso nyo dapat, serious illegal detention lang. Nakukuha nyo ba muna? O BJMP, nang-aresto, nag-detain. Ano yung kakaso nyo? Arbitrary or serious illegal detention? Serious lang yun. Hindi nila trabaho ang peace and order. O bombero, nang-detain. Serious illegal detention din lang yun. Sinasimulate na ni kapangyarihan ng mga totoong pulis na pwedeng nito. It's the word just simulate. Marami pwede man simulate kahit public officer ka. Pwede mong i-simulate yung mga totoong may trabaho ng peace and order. Ayan nyo, lalali mga kuya, pag nandun na tayo sa arbitrary detention, tsaka pag nag-direct assault na kayo, doon yung mas maintindihan yan. Tinitin-airline ko muna para maintindihan nyo, delikado kasi ito diba? Magiging arbitrary detention kagad. Kaso nga sa board exam nyo, ano naman, ayoko rin mag-translator ni Kabo, minsan dalibo Basic naman minsan yung tanungan, gagawin niya si Cardo public officer, tapos mamaya magiging private individual. Di serious illegal detention pag private individual na. Nakuha nyo? Ayan yung lalalim balik ko na lang ulit pag nandun na tayo sa ano. Sol, paragraph 1, balik ka. If the kidnapping or detention shall have lasted more than 3 days. More than? Mali ang caudal nyo. Putang ina, hindi pa rin namin dyan. Amended na yun May pura pala dito, sir. 5 days na More yun. than 5 days. RA1084. Wala dito. Tingnan nyo, sinabi na batas, more than 5. Paano nyo interpret to? Buburahin ko na to. Hindi na pwedeng sabihin yung 5 days. 6 and so forth. 6, 7, so forth days tayo. Balik tayo Bong Navarro. Saglit lang naman siya diniting problema, serious pa rin kasi yung ginamit, nag-simulate. Dapat more than 5 days. Tanggalin nyo kung 3 days pa nakita nyo dyan. 5 days na ano yung nakasulat dyan. Kanino ba yung caudal mo? Hindi galing yan. Ano galing yan? Tignan mo yung may pangalan nyo sa taas. ABSI, kay Madrid.
Kay Madrid. Sige. More than 5 days na po yan, everyone, ha? Tanggalin nyo na yun dyan. RA. Sol, ano yung nag-amend? RA 1084. 1084. Wala na yan, ha? Baka yung kodal nyo rin dyan, luma yung iba, ha? Sino more than 5 days na dyan na kodal? Yung mga nasa internet? 3 days pa rin? Palitan nyo na. More than 5 days. Delikado kasi. Pag 3 days lang yung detention, dito na kayo bababa kasi 5 below 2. Nakuha nyo? Delikado eh. Paano pag yung paalam nyo? More than 3 days pa rin kayo dyan. Yari kayo. O, paano pag exactly 5 days? Ay, dito rin yun. Strike pa rin yun. Kasi dapat 6, 7, 8. More than 5 days dapat. Pag exact na 5 days, ay wala na. Strike na yun. Dali lang. Next one. Paragraph 3. If any serious physical injury shall have been inflicted upon the person kidnapped or detained, or if... Inaral na rin natin ito serious physical injury. At binanggit ko to doon na nagka-crimes against person tayo. Sinabi ko sa inyo, qualifying yung serious physical injury pag sa crime na ng serious illegal detention or kidnapping. At sinampol ko rito si Bong Navarro nyo ulit. Ayun yung unang chinarge nila. Diba naging Kung Fu Panda, binugbog? Ang problema, gamuling ka agad. Hindi nag-last ng more than 30 days or 31, 32, and so forth nyo. Therefore, slight na lang din yun pag naging anong injury. Less, tsaka slight physical injury. Okay? Ano pa? Hindi lang yung serious physical injury. What is, So, or if threats to kill him shall have been made. threats in killing. Alam na natin to, that will be grave threats. Or kahit hindi nakatutok, directed, pwede rin po yung isang threats nyo. Ano yun? Baka mag-less grave na naman kayo, ha? Light threats. Wala na, nakakalimutan ka agad yun. Kahapon lang yan. May threats to killing. Huwag na yung other light threats kasi not amounting to crime yun. Kailangan lang yung mga amounting to crime like killing. Yun lang yun. Doon sa grave threats nyo, tsaka light threats lang. What? Next one. Paragraph 4. If the person kidnapped or detained shall be a minor, except when the accused is any of the parents, female, or a public officer. At may makikita na naman kayo rito ang public officer o employee nyo. Tatlo yan sila dyan. Ingat kayo, yung biktima rito, public officer, ikaw ba naman dumukot ng polis? Putahin lakas ang loob mo. Serious talaga yun. Baliktad, no? Ikaw nagdukot sa polis. Serious na yun, biktima siya rito, ha? Hindi siya yung offender. Unlike here, offender, yun sa tunyo. What? Dito, biktima siya. Ngayon, delikado itong dalawa na to, na-encounter nyo na to. Kamukhang kamukha ng crime ng ganito. Wala na pa? Lalo yung female nyo. Ano lang difference natin pag-abduction? Laging merong load design. Dito, wala na pong load design. Pag kidnapping or serious illegal detention na minor, madali na yan kasi kamukha rin yun sa consented abduction. Pero tandaan lagi, yun lagi merong load design. Etong mga qualifying po na to, everyone, magkakahiwalay. I will give you example. Sinabi ko magkakahiwalay. Ha? Paano kung ang dinukot na tao ay bata? Minor. Kaso nga lang, hindi siya nag-last ng more than 5 days. Sabihin natin the detention is only 1 day. What is the crime committed? Slight illegal detention or serious? Serious pa rin kasi minor. I-disregard nyo na ba? Pumasok yung isa. Paano naman dinukot? Babae. Tapos ang dumukot is only a private individual. Serious pa rin kasi female pa rin kahit private individual. Paano naman kung dinukot yung tao, hindi nag-last ng more than 5 days, pero nag-simulate siya, nagpanggap siya na police. Serious pa rin kasi simulation of public officer. Ngayon, saglit lang siya dinetain. Talagang minuto lang, pero binugbog.
nagkaroon ng slight physical injury. Black eye lang. Serious or slight? Slight na lang. Kasi nire-record nyo rito, serious physical injury. Nagigets nyo? Ngayon, pag di pumasok dito sa mga qualifying nyo, magiging slight na lang. Paano magiging slight? Hindi tumagal ng 5 days. Sino dapat ang dinukot? Hindi pwedeng bata, hindi pwedeng babae. Dapat lalaki. Tapos, dinukot lang kung binugbog, slight physical injury lang. Hindi tumagal ng more than 5 days. Ayan, hindi nag-simulate. Ibig sabihin, dapat yung offender nyo rin lang is private individual. Hindi siya nag-simulate. Ayun na si slide nyo. Kaya, talking about the detention, baka ang iniisip nyo kasi pag detention ka agad, ito delikado sa dalawang word na to is this word. Ang iniisip kasi pag detain ka agad ng tao, akala ng mga tao kinukulong. Akala lagi may word na ganito. Incarceration. No, ha? The pattern only, pag sinabi nyo detain na yung tao, there is only a deprivation of liberty. As long as the person is deprived of liberty, there is already a detention. Oh, naalala ko niya nung college pa lang sila Brian noon. Nung bayaw mo, bago sila mga college na first year na cream. Dati kasi noon, walang K-12 sa amin mga K-12 na kayo Ikaw Lugaw, K-12 ka rin ba? Sino hindi naman na K-12 dito? Meron ba? Ikaw, Solesa? Ilan ka na ba, Solesa? 20 ano ka na ba? 25 ka na ba? Ay, oo nga pala, kabatch mo pala si Richel, no? Kaya siguro hindi kayo dako. Kasi nandito yung kabatch May privilege siya. Anyways. Dati kasi pag nag-college yung mga yan, papalo mo na 16 years old yung mga yan. 16 lang sa'yo. Ngayon, mga 18 na kayo pag nag-college Ano nga pangit nung K-12. Ano nyo kung bakit? Lahat ng recruitment agency, almost na gusto nyo pasukan, 21 years old ang qualification. Kayo, gagraduate kayo 22 na. Hindi nakita ng gobyerno yun, May butas, may loophole yung K-12. Kaya dati nung gumawa si Grispo ng bill nun pero hindi naman nag-ibatas. I-allowed na dapat yung mga senior high na pagka-graduate, pwede na magpulis. Patras yung batas nila Kami yung mga delikadong wala K-12, dapat mag-masteral kami. Kasi na kami, 10 years basic education kailangan magpurso ka ulit ng postgraduate. Hindi ka kilalanin sa ibang bansa Ayun yung purpose ng K-12 nyo, hindi yan para makapagtrabaho, mga tungaw kayo, ha? Kasi yung K-12 para makapagtrabaho. Tanga ka, kahit di ka mag-aral, pwede ka magtrabaho. Standard po ng yan, international. Kasi sa ibang bansa, tayo lang dito sa Asia yung 10 years basic education. Kaya, tinatal. Kasi pag yung mga nurses natin punta ng ibang bansa, hindi kinoconsider na graduate na nurse. Nag-aaral pa sila ulit. Kaya nagmamasteral yung mga yun. Doon sila ituturing na bachelor's degree. Pero anyways, balik tayo rito. Napunta ko napunta doon. Kaya nila Brian kasi. Ito mga gago to sila Brian, kasama yung classmate niya Nag-ano yan sa mall, yung gumamit ng mga Gatsby, tsaka yung pabago. Pinagdudukot nila mga tartado. Yung parang shoplifting na ba? Putang ina, dinitate sila ng mga gwardiya doon sa barak sa baba ngayon reklamo sila, punta kami kay Piscalona noon, dating hepe ng prosecutor ng Antipolo. Wala na ngayon yun, retired na si sir Putang ina yan. Nagkakaso yun sa mga gwardiya. Kahit kapiranggot lang na minuto kang diniting, basta na-deprive ka ng liberty, there is already detention. Nagkakaso natin sa mga gwardiya. Serious, illegal detention. Minor sila noon, 16. Tingnan, laki ng kaso, saglit lang sila doon sa barak. Pinipilit sila pagbayarin Hindi pwede yun. Minor yung mga yun. Pina-arresto namin yung mga gwardiya noon. Tangay na, gago yung mga pulis at Antipolo, ayaw rin rumisponde. The crime has just been committed. Alam mo, binasa mo? Di pa pa-arresto yun, tangay na, nagtago yung mga gwardiya sa barak, sa ayaw na lumabas sa mall Gago. Yung mga pulis takot din, ayaw nila pasukin yung mall. Hindi nila inaral yung right to break in and break out. Rule 113. Section 9 sa atin. Huwag kayo matatakot. Pasukin nyo yan kahit po sumunod. 113. Section 9. Tingnan mo. Wag pala yung 10. Sorry. 10. Section 10. Hindi pala 11. Sige ba?
Ayan. Ayan yung mga karapatan ng mga public officer eh. Pag mga aresto, right to break in, break out, tandaan nyo, kahit Poso Negro, pasukin yan. Pasukin nyo. Pwede yun. Yung kay Kibuloy nyo, tama pa ba yun? Hinuhukay nila. Kita nyo, ito ba yung na-aresto nila? Right to break in yung tawag dun eh. Pwede ba yung ginagawa nila ngayon? Wala, abuse of authority na yun. Oo, masyado ng garapal. Putang ina, treasure hunting na yata ginagawa ng mga yun. Okay, sumuko naman na si Kibuloy. Oh, sumuko si Kibuloy ngayon sa mga armed forces, di ba? Hindi ba kayo nagpe-Facebook? Ayan nila, ako nagpe-Facebook, nakita ko eh. Oh, is that may inaral tayong voluntary. Oh, sa mitigating nyo, surrender. Is that voluntary surrender? Sumuko siya sa mga sundalo. Hindi pwede, sinabi doon, agent or a person authority. Dapat yung may mga power na peace and order. Police, NBI, yung mga ganyan. Diba? Ay, at least na-apply nyo yung mga nangyari. Anyways, balik tayo rito. Tandaan ha? The only concept is deprive of liberty. Kahit tinawakan ka lang, kaya tinali ka, mga ganyan, deprive na rin yung liberty mo. Meron na rin serious illegal detention. Depende nga pa kung may qualifying. Ha? Clear na tayo. Madali lang naman yan eh. Next one, ito, paborito to. Nalilito rin yung mga bata rito. Wala pong illegal arrest ha. Meron tayo sa 269. The crime is unlawful arrest. Ang problema, may thin hairline na naman to. Dito ulit sa 124 nyo. Kay arbitrary. Oh, tingnan mo, basahin mo ulit Rabena yung arbitrary mo. No, hindi na naman detain eh, di ba? Detain or shall arrest or detain, di ba? Hindi lang naman po detention. Kaya may thin hairline to with the word this one. Arrest. At parehas silang walang legal grounds. Kaso nga lang, iba yung sinabi sa 269. Hindi sinabing without legal grounds. Sinabi sa 124, without legal grounds. At binanggit naman dito, sa 269 nyo, tignan nyo naman. O, Rabena, 269 mo. Huwag nyo nang basahin yung penalty. Sinabi ko na doon lang kayo sa act. Shall without reasonable ground. Iba parang parehas lang ba ito? Okay na. Parehas lang ba itong dalawa na ito? Yes po, parehas lang ito. Kaso nga na may technicality itong without reasonable ground nyo eh. Dali lang ha. Relax na muna. Pag-usapan muna natin. Nagkakaroon kasi ng crime ng unlawful arrest tsaka arbitrary detention pag wala kang legal grounds. Ngayon, ano muna yung mga legal grounds? Ano muna yung mga legal grounds? Kasi ano mo lamang without legal grounds kung di mo naman alam yung mga legal grounds? Maunang muna yan. Ano ito mo? Of course, general rule yan. Hindi mo tayo pwede mga arresto ng walang warrant of arrest. Hindi naman tayo pwede. Pwede ba kayo mga aresto ng walang warrant? Hindi pwede. Sabi ng general rule eh. Kung naman tigas ng general rule, no. You cannot arrest a person without a warrant. Meron lang exemption to the rule. Hindi sasabihin pwede mga aresto ng walang warrant. Exemption to the rule. Kasi ito yung general rule eh. Ano yung mga exemption to the rule nyo? Makin. Baka naman, nasa crib pro eh. O, Rule 113, Section 5. Arrest without warrant. A police officer or private person may without the warrant or arrest of person. When in his presence, the person during arrested has busted. O, yan yung tinatawag yung flagrante delicto. Attempting to committed a crime or has committed a crime. Sige ba? Or committing a crime. Sige pa. B. Has just been committed, then meron ka personal knowledge. Yan tawag yun ng mga hot pursuit yan. Or hot pursuit.
Sige ba? Sing. When the person will be arrested, the prisoner who has case of criminal establishment or place serving a final judgment or immorality. Okay, ayan. Yan lang yung binanggit mo na dyan sa Rule 113 nyo. At yung Section 13. Makin, Section 13. May iba to, tinatawag yung re-arrest or rescue. Wala ring warrant to. Ito yung mga detainee na tumakas sa kulungan kasi hindi mo naman pwedeng ano yun kasi wala namang evasion of service of sentence. Hindi naman escape yun. Pero pwede mo re-arrest or tinatawag nila minsan na rescue. Re-arrest or rescue tawag nila. Oops. Okay na yan. 114. Section 23. 23 ba yun? O 23 nga yan. Ayan. Yung mga, sige, basahin mo. Bondsman. O, ito mga bondsman nyo. Saan nyo makikita itong bondsman? Yung mga surety or corporate nyo. Na mga nag-bail, papautangin kayo with interest eh. Ngayon, kung di ka na nagpapakita sa hearing, pwede ka arrestuin without a warrant ng mga bondsman. Pero generally, yung court nyo, nag-issue pa ng warrant talaga. Yung tinatawag yun ng mga bench warrant. Iba yung warrant din, bench warrant. Pipilitin ka umatid ng hearing. Or meron pa yung makin, katulad nila Alice Guo, pag gusto nilang umalis sa bansa, arresto hindi niya, pag naka-bail pa lang. Kunwari ngayon, may kaso na, magbibail yung mga yan eh. Sige. Diretso mo na. Sige pa, meron pa yan. Second. Ayan, nag-depart. Aalis ng bansa, may kaso rito, naka-bail. Hindi rin pwede yun. I-arresto niya, even without a warrant. Marami kasi ng warrantless arrest nyo at hindi lang to. Kung babasahin nyo naman yung POP manual na bago, I think hindi nyo inaral to ng college. We have POP 2021 na ngayon. Lalo si Sol, di niya na dinaran yun, syempre. Ano ba ginamit yung college na? 2021 na kayo? Sino ba nagturo na sa inyo nun? Ano ba kayo? Planning operation? Buti naman. Meron kayo doon nakasulat sa POP manual 2021, yung pinaprint ni Gary Galaw, ewan ko, bilasan nyo. Puta, effective yun pag nandun na kayo sa LEA, planning and operation yun. Napakahirap na subject na yan. Papakita ko sa inyo yung bagong POP manual nyo para okay kayo. Bago na to everyone ha. So, ito ginamit nyo. May bago na kayong manual po. Ito yung bagong manual nyo po everyone ha. Okay, kasi yung iba luma pa yung inaral. POP 2010 pa yata yung gamit ng ibang manual. Ito na po yung bago. Basahin nyo to. Ito yung Bible ng pulis. Pag nagpulis kayo, dito kayo mag-i-stick. Nandito lahat ng SOP nyo. Yung iba hindi na kasi nagbabasa. Tulad no, ginuman kami ng mga kabady ko. Mga luma na yung alam nila eh. Mga luma kasi kaming krim eh. Hindi nagbasa ng bagong manual, nagtatalo-talo ko. Putang ina, may classmate ako investigador, yung puwasyal dito, lalasig sa blue label. Puta, tinatanong yung mga bumbero, what is arrest? Ginagano. Uy, putang ina, hindi naman naka-arrest na yung mga yan. Oo, pwede yan sa mga arso, dahil yung police power nila. Putang ina, ako tuloy nag-explain, nagle-lecture ako sa kanila, putang ina ito mga to. Hindi nagbabasa eh. Sabi ko, ina ito mga. Hindi rin nila alam yung warrant, 30 days na. O alam nyo, 10 days. 30 days na kayo nyo. Nandito lahat yun. Sa bagong RBC. Ayan nyo, i-update ko kayo. Okay, magalala. Makita ko muna sa inyo. Ang layo.
Dito nyo makikita yung ibang grounds for warrantless arrest. Ayan. Tingnan nyo muna to everyone. Kinopia rin naman ng ano nyo ng POV manual yung Crim Pro. Copy-paste din lang yan. Ito yung binasa ni Makin kanina. Diba? Fraglante delicto yung A. Yung paragraph B is hot pursuit. Yung C nyo is KP. Tingnan nyo, may dinagdag dito. Ito yung binasa rin ni Makin. Ito yung nag-depart. Pero hindi nila nakopya yung mga yung katulad ng mga bandsmen. Kasi hindi naman trabaho ng pulis mga arresto, hindi ka naman bandsmen talaga. Okay? Ano pa? Tingnan nyo to. Inaral natin ito lahat. Yung mga nakakomit ng violation ng conditional pardon. Nalala ba? Kasi gagawa tayo ng anong report dun sa IRR ng Islaw nyo. Patay. Hoy, anong report yon? Anong report yung nyo? Yung gagawin pag na-violate ng paroli, yung mga conditions, katulad din naman yan eh. Anong tawag nyo? Pag sa probation, iba. Anong tawag nyo pag probation? Pag dito na, violation report, automatic na yun, na-arrestuin din to. Sama nyo na rito, hindi kasi kinopya sa na PFP manual din yung IRR ng Pwede rin yung mga violation ng parol. Iisa lang yan kung titingnan nyo. Ano pa yung inaral nyo? Sa probation. Diba pag mayroong infraction report, aresto hindi siya ng probationer. Ay, probationer. Nung kanya probation officer. Nalala niyo ba? Mayroong infraction report. Babalik ulit sa korte yan. Nalala niyo pa yung ganun nyo? Dagdagan ko pa, nag-aral naman kayo nito. Pag may violation po ng GCTA, pwede na rin po arrestuin ngayon. Kita ko to sa RA 10. O sa IRR ng 10591. Ano ba? 2 ba? 2. IRR pala yun. 10592. Nakita nyo yun dyan. Sa GCTA, kasama yan dyan. Siya, meron din doon arresting. Nabasa kayo sa IRR. Ako, nag-aral tayo GCTA, di ba? Meron yan doon. O ano pa, pag tinignan nyo yung manual, may sinabi pa rito. Tingnan nyo pa to. Sino to mga to? Yung sa immigration nyo. Illegal immigrants. Yung mga undocumented alien natin. Katulad ng mga Chinese na nakaraan sa Pogo, inaresto yung mga yun, wala rin naman dokumento. Ano gagawin nyo? Papalabasin natin ang bansa. Tingnan nyo dyan, immigrants. Mga warrantless arrest ko mga to, pwede. Kung 3 lang alam nyo, bitin kayo. Sino pa po tangina? 12 yan. Extradition treaty. Ayan, ano yung extradition nyo naman? Pag may mga wanted na fugitive sa ibang bansa, meron tayo niya sa ibang bansa, may extradition treaty niya, like United States. Ipapa-red notice yan. Arestuin dito ng Interpol ng Pilipinas, dadalhin doon sa bansa nila. Ay, extradition. Ay, sinisigaw ni Digong nung nakaraan, may Chinese na wanted nandito sa Pilipinas. You arrest him, even without a warrant. Hindi nila alam, legal talaga yung sinabi ni Digong kasi exemption to the rule yun. Extradition. 12 yan ha. Kung makakakala nyo, lang, 3 lang. Okay, pag kinalkal nyo ngayon buong RPC, marami pa yun. RPC, yung buong nyo, Crim Pro, marami pa yun. Okay? What else? Dali lang, dugtungan pa natin. Pag bumalik kayo ng 124, makikita nyo doon, what are the legal grounds? Paragraph 2. For detention of a person. Ito yung 124 muna. Aleho, nawala si Maring Sol. Ito muna. What are the legal grounds? Violation of a crime and commission of a crime? Tignan nyo, dami. Meron pa, pag insane.
Dinidetain talaga yung mga yan. Kinukuha yung mga yan. Dali ng Mandaluyong yan. Ano pa? Meron pa dyan. Or other ailments. Mga sakit na malala, nakakahawa. Katulad ng pandemic nyo, di ba yung mga COVID nun, dinidetain muna. Ang dami, 14. Kasi hindi nagbabasa eh. Pero nagbabasa ka, may interlace mo lahat yan, maayos ka niyan. Kala nyo lang. Ngayon, pag di pumasok doon sa mga yan, like sa general rule at exemption to the rule, di walang legal grounds. Nagigets ba muna? Yun yung sinasabi nyo without legal grounds. Pwede ka nakasuhan either ng arbitrary detention or unlawful arrest. Ngayon, ano pinagkaiba nito? Yung kanila pong purpose. Magkaiba sila rin. Yun yung ma-identify yung pinagkaiba nila. Purpose-based. At etong mga to, tandaan nyo, gumagana lang to, hindi po sa general rule nyo. Sa warrantless arrest talaga to na wala kang legal grounds. Ibig sabihin, power tripping ka nito, lalo to. Yung arbitrary nyo. Naka-power tripping to mga to. Pag sinabi yung arbitrary kasi, sumobra ka dyan, abusado ka. That's the word arbitrary. Katulad ng inaral nyo sa penalty, diba may one day pa kayo. Arbitrary pa, sobra yun. Pag nag-aaral din kayo ng fingerprint, yun din yun yung primary classification nyo. Arbitrary one din yun sa mga world pattern. Pasobra ba? Ibig sabihin, sumobra yung police dito sa 124, wala talagang legal grounds. Parehas din naman sila ng lawful arrest wala rin naman legal grounds. Kaya titignan na lang natin yun, ano yung purpose nila? Generally, nakakasuhan lang talaga ng arbitrary detention nyo, eto lang talaga. Public officer employee at ibabalik nyo, dapat vested with jurisdiction and the power is to maintain peace and order. Nakuha nyo? Trabaho nila yun, sumobra sila. Nagpa-power tripping. Ito madalas talaga yung lawful arrest nyo. Ang problema, ang nilagay dyan, any person tingnan nyo ulit yung 269 nyo. Ibig sabihin, pwedeng private individual at pwedeng public officer or employee. Hindi nakakalito na naman. Pwede rin pala sir, public officer dyan Ngayon ito, lagi check nyo. Pag nag-warrantless arrest kasi tayo, kung legal yan, may dapat ginagawa yung mga public officer Tsaka yung mga private individual pag nang-arrest. Hindi tayo pwedeng marami, lalo na pag public officer ka, dami mong babasahin. Miranda Doctrine, ano pa babasahin? Anti-torture warning, ano pa? Tangina, pati body worn camera, i-re-recite mo na yun. 3 na nire-recite ngayon ng police. Hindi lang yung Miranda na alam nyo. Balutad, kabisado may Miranda. Pagdali. Sino may kabisado? Miranda Doctrine. Sayang, may reward pa rin pag memorize. Ayaw, forfeited na. Anyway, sa inyo mga nire-recite, maraming mga duties and obligation, pero fast track muna ako. Babanggitin doon ulit sa Rule 113, yung arrest made by a private individual, tsaka yung arrest made by a public officer nyo. Kung kanina binagit po makin, Section 8, tsaka 9. Ano 8 mo? Ayan. Without tawaran. Ano pa yung isa mo? Yung 9 mo? Without tawaran 10. By private person. Ito yung mga duties and obligation na binabanggit na dapat pag nangaresto ka, dapat sa mo ba dadalhin? Sa nearest police station. Hindi sa may mga nangaresto, hindi dinadala kagad. Pwede ka sa lawful arrest. Pero, tandaan nyo, wala pa rin legal grounds to. Kasi yan, may legal grounds pag nangaresto ka Yun yung mga yun. Yung paragraph 1, 2, and 3 nyo, pag inaresto nyo yan, dadalhin nyo sa nearest police station. Ngayon, yung purpose na nga babasihan nyo rito, everyone. The purpose is to charge an offense. Para kasuhan lang. Na wala namang ikakaso. Kaya kapatid na itong crime na unlawful arrest nyo is the crime of 364? Ano na 363? Marisol, patingin niya ako na 363. Incriminating. Ayan, opo. Kapatid po, 363.
incriminating innocent person. Oo. Ano po itong dalawa na to? Complex crime. Necessary means of committing the other or tinatawag nyong delito kompleho. Incriminating innocent person. Or in simple term, tinignan nyo na ba yung 363 nyo? That's simply planting of evidence. Kita nyo? Mariksol, pakibasa nga. Wala na, drogi na yung mga kasama mo. Any person who, by any act not constituting perjury, shall directly incriminate or impute to an innocent person the commission of a crime. That's simply ganito po. Planting of evidence. Siyempre, pag sa drugs, iba na yung planting of evidence nyo. Ibang section yun doon. Dito kahit anong crime tataniman. Normal yan eh. Ganyan ginagawa ng mga pulis nyo para makasuhan yung mga tao. Sa unlawful arrest, madalas magkasama yan. Kunwari, trip ni Lunggao si Patawig, a-arrestuin niya ngayon yan. Anong gagawin niya para ma-arresto niya yan? Kung wala naman legal grounds talaga, tataniman niya yan, lalagyan niya ng panaksak yan. BP9, na yung paborito mga pulis nyo eh. Illegal possession of deadly weapon. As amended by PD 29. Lalagay nila yan dyan. O madalas yan, tataniman nila yan. Huwag lang drugs ha. 9165 yun. Pag drugs ang tinanim mo, iba yun. Ngayon, ang ikakaso kay Lunggao, kahit pulis siya, is unlawful arrest plus, ito, true incriminatory machination din yung tawag nyo. Ha? Kasi yun yung pinaka-title nung sa 363 niya. Incriminatory basa. O machination dapat basa. Hindi machination ha. Machinations. Nakikits nyo ba? Complex crime yan dagi. Para ma-charge ng offense. Huwag yung pag-iwalin. Iba yung arbitrary detention nyo talaga. So, talagang a-arrestuin yan. Tapos i-detain talaga walang kaso. Walang crime. Arbitrary detention. Uso yan dati ng mga rebelde. Daming ina-arbitrary detention. Walang warrant, ina-arresto yung mga yun. Nakuha, 269. Okay na? Katulad nung ginawa ni nung utol mo, nung bagong pulis yun, si Rodmar. Kasi bagong graduate sa Lucena, mainit ka pag nag-training kayo, lakas yung man-trip niyan eh. Gusto mo talaga man-trip niyan. O kasi ba binaboy ka ba naman sa loob ng training school eh. Feeling mo yung mga tao sa labas mo ngayon, mga civilian, feeling mo gusto mo rin kulangutin. Kulangot yung mga yan eh. Anong gagawin yan? Gago to si Rodmar, nakakita lang naman nagiinom mo. Yan, putang ina, pulis na. Inaresto yung mga nagiinom, gago. Anong kraso nung putang ina? Ang lawful arrest yun. Bakit crime ba yung pag-iinom? Inang yan. O anong ginawa niya ngayon? Purpose niya, i-charge niya ng offense kahit wala naman siya ma-charge. Unlawful arrest. Hindi pa yung arbitrary detention. Nakuha nyo? Kasi arbitrary detention, dapat may kapangyarihan ka talaga mga aresto. Taga-krami ka mga aresto kasi raulo ka ba? Nakuha nyo? Ayun yung unlawful arrest. Ayan nyo. Ibabalik natin yung pag nandun sa arbitrary ulit. Nakita nyo siya ulit. Matandaan yung mga thin hairline ha. Yun yung delikado dyan. Ulitin ko po, walang illegal arrest. Sige tayo. Kaya pa ba? Diretso pa tayo, waga pa. Nahinga pa. Marisol, 270. Kaya nyo yan. Labas yung dopamine nyo, kumagat kayo ng lapis. Ay, dopamine, ano ba? Love hormone pala yun. Happy hormone pala. Dali. 270. Kidnapping and failure to return a minor. Makakaiba tong krimen na to. But in fact, wala na to dito dapat eh. Pero meron pa yan. Sige, Mariksol, pakibasa. Lahanan natin. Any person who, being entrusted with the custody of a minor person, shall deliberately fail to restore the latter to his parents or guardian. Sino kinakasuhan nito? Yung mga tinatawag yung mga ward. Yung mga nagbabantay, pang daycare ba? Entrusted sila nung bata, ng care ng bata, dapat i-return nila yun doon sa mga parents talaga or their guardians. Kaso wala na to rito eh. Yung 7610 din eh. Anyway, sa tusadanan natin. Sige, 271 pa. Di ba? Inducing a minor to abandon his home.
Sige. Anyone who shall induce a minor to abandon the home of his parent or guardians or the persons entrusted with his custody. Dito na rin yan. Sa 76610 nyo na rin. Malawak po yung child abuse doon nyo, ha? Huwag nyo na sabing abuse. Kasama mo dyan discrimination and exploitation. 272. Slavery. Slavery. Sige, pakibasa Sol. Wala na rito. Shall be imposed upon who shall purchase, sell, kidnap, or detain a human being for the purpose of enslaving him. Ha? For the purpose of? Enslaving. Enslaving. Ano ginagawa rito eh? Noong unang panahon to, binibenta yung mga tao para maging slave. Wala nang ganyan ngayon. Ano nang giging-aso nyo rito? Trafficking Persons Act na. May bagong trafficking eh. Nakalimutan ko na yung number ha. Pero trafficking persons. Persons lang pala. What else? Sige ba son? 73. Sige. Shall be imposed upon anyone who, under the pretext of reimbursing himself of a debt, incurred. Wala na rin to dito. O pambayad utang yung pagtatrabaho sa minor. Pero may bago na kayo child labor law. Pero kung kakasuhan niya, 7610 pa rin dapat. Kasi pwede pagtrabahuin yung mga bata. That's abuse. That's exploitation. That's discrimination of minors. Pero may ganito na kayo. Pwede naman magtrabaho ang mga bata. Yan tawag yung child labor law. Sino lang yung mga pwede magtrabaho? 15 years old below, pwede magtrabaho yan, pero bibigyan na sila ng 20 hours a week. Ibig sabihin, pag divide yung 5 days lang dapat yon, divide yung 20 hours, ilang oras isang araw? Ilan? Okay, 4 hours lang na trabaho. Tapos dapat light work lang. Hindi pwede construction. Pag 15 to 80 naman, 18, pwede na 30 hours of work. Doon yung sa juvenile aralin to. Ano naman, 30 hours of work, balik ko di-divide nyo sa 5 days, 6 hours a day, light work din lang. Tapos dapat lahat ng income ng bata, hindi kasi pwede magkontrata yun eh. Magkita tayo sa dole, yung labor. Ano gagawin? Dapat mapupunta lahat sa ano ng bata? Educational purposes. Ibabangko lang. Hindi pwedeng galawin ng magulang. Ay, mga nagtatrabaho yun sa business. Nung dati sila, Andre Brillantes, yung mga yan. Mga going bulilit pa dati yung mga yun. Ngayon, pwede na sila kasi 18 na eh. Wala, iba yung child labor nun. Doon sa juvenile nyo aralin. Sige ba? 274, services rendered under compulsion in payment of debt. Ito, bayad utang naman sa trabaho mo. Babayaran mo yung ano. Yung utang mo, pagtatrabahuan mo ba? Ito, ano ikakaso nyo na rito? Pwede ba bang ikaso yan dyan? Ano na? Labor law na yan. Doon saan? Kami labor law, pero hindi na pag-cream yun. Sige pa. 74. Ito 75. Security na sir. Security, abandonment of persons in danger. Ito 75. Paborito nyo ito mga ito. Abandonment of one's own Abandonment of one's own victim. victim. Lahat yan tawagin nyo na lang na ganito, pwede nyo i-refer as abandonment. Maraming klase ng abandonment. Makikita nyo, starting from 275, everyone. Marisol, pakibasa nga ulit mo. Paragraph 1. Anyone who shall fail to render assistance to any person whom he shall find in an uninhabited place. Abandonment ng injured to. Pero saan? Diniscuss ko na sa inyo nakaraan to. In an uninhabited place. Ito yung sinasabi ko sa inyo, medyo horror, nakakatakot. May humingi ng tulong sa iyo sa mga karagatan, gitna ng palayan, sementeryo. Puta, iiwan mo talaga yan. Isipin mo, kaputin damit pa, kuya tulong, may dugo yung mukha. Kuya tulong. Ang horror to eh. Ano ba isa mga? Sige pa. Wounded or in danger of dying when he can render such assistance without detriment to himself, unless such omission shall constitute a more serious offense. Sige pa. Paragraph 2. Anyone who shall fail to help or render assistance to another whom he has accidentally wounded or injured. One's own victim tawag nyo rito. Ano pa isa dyan? Yung minor. Diba, Solesa?
Sige pa. Paragraph 3. Anyone who having found an abandoned child under 7 Ganun din ha, yung child nyo dapat sa in an uninhabited place din. Ay, nakakatakot din itong minor nyo. Isipin mo na sa sementeryo ko, may bata, humingi ng tulong. Horror itong mga to. Ay, mapapatakbo tatad. Pero may kaso, abandonment. These are act of omissions. Huwag nyo kalimutan, sinampol ko na to nung unang araw nyo rito. Nung nagbubukwan kayo. Acts by omission, ibig sabihin mandatory. What's the reason? Ang tawag nyo rito ay Good Samaritan law. Oh, Good Samaritan to. Lalo na tong one's own victim, maralin natin ulit to sa traffic. Pag nag-4136 na kayo. May kaso ka pa nun in section 52. Kaya tanong 4136 na. Alam nyo na exemption to the rule dito, ha? Pwede mong abandon na yan pag may danger sa sarili mo. What else? Pupunta ka ng nearest hospital para tumawag ng doctor or nurse, or pupunta ka ng nearest police station. Kasi kawawa naman, alam niyo, minsan pag nakakabunggo yung mga tao, yung driver, bubugbugin ng mga sambayan ng Pilipino. Hindi, iwan mo na yun. Hindi ka makakasuha ng abandonment. Kasi nakasulat man doon sa 4136. Sige pa. 76. abandoning a minor. Wala na rin to rito. Alam niyo naman yung abandoning. Ilang buwan ba bago ma-abandon ang bata? Iba kasi yung abandonment at iba yung neglect. Sa juvenile nyo rin nakararin to. O ilang months para ma-consider abandon yung minor? Ilan? Kung mali kayo, 3 months na ngayon ha? Amended na. 3 months na lang. Dating 6 months. 3 months na lang ngayon. Kasi mababasan nyo sa PD 603 rin. Sa juvenile na natin aralin to. Mas maganda. Sige pa, Marisol. 7-7. Abandonment of minor by person entrusted with this custody. Wala na rin yan dyan. Ayun yung mga iniwan yung mga bata sa daycare. 7610 na rin yan. Sige. Mga 7610 na rin yan. Sige. Exploitation of minor. 76. 7610 na rin to, exploitation. Pero basahin natin what is exploitation here. Paragraph 1. Any person who shall cause any boy or girl under 16 years of age to perform any dangerous feat of balancing, physical strength. Ayan, yung sa mga peryahan nyo, pinagtatrabaho yung mga bata. Exploitation. Exploited. Inaabuso rin ba? Child abuse na rin to eh. Sige ba? Paragraph 2. Any person who being an acrobat, gymnast, rope walker, diver, wild animal tamer, or circus Saan nyo rin makita yan? Doon di sa peryahan. Mga bata nyo kasi dati yung ginagawa. Sige ba? Any person engaged in any of the callings enumerated in the next preceding paragraph who shall employ or Wala na yan dyan ha. Everyone, ano na kaso ngayon pag in-exploit ng mga bata? 7610. Hindi lang abuse yun. Exploitation plus discrimination. Sige pa. 279. Hindi na yung paragraph 4, sir. Okay na yan. Additional penalties or other Wala na. 280. qualified trespass to dwell. Okay, ito na. Dapat alam nyo to. The crime of trespass to dwelling. Double S din ba? Single lang. Isa lang sa threat. Sa uli, isa lang. Hindi, isa lang sa threat. Nasa una. Sorry, baka mabash tayo. Trespass. Trespass. Everyone, walang crime na trespassing, ha? Ang crime po, trespass to dwelling. Trespass to dwelling. At alam nyo na rin to, may hindi din na natin mahigito, nagbukwa na kayo. We all know that dwelling is any place intended for rest and comfort. Siyempre, diyan ka nagpapahinga, dapat secured yung mga lugar mo. Hindi yan pwedeng pasok-pasukin na kahit sino-sino. Makuha nyo ba muna? Ngayon, dwelling lang. Pag hindi na dwelling, iba na ikakaso nyo. Pag hindi na po dwelling, other forms of trespass na. Other forms of trespass. Ingat muna, ito na naman mahirap dito. May thin hairline na naman to. Sa ang crime, Article 128.
Violation of domicile. Magkamukha to. Siyempre, the difference is that dapat public officer o employee rito. Na in charge again for maintenance of peace and order. Yung mga nabibigyan ng SW. Hindi naman lahat ng public officer nyo pwede mag-search eh. Limited lang yan dyan. Makikita nyo lalo na yung first paragraph ng inyong violation of domicile. By any public officer who shall enter against the consent of the owner. Kung kunin natin dito, nagkakaroon din na po ng trespass to dwelling for reason of this one. Itong mga word na to, ingatan nyo. Prohibition, against the will, or without the consent. Doon na nagkakaroon po ng inyong violation ng trespass to dwelling. Daday pa konti, mabigat to ha. May karapatan kasi bawat tao. May nakalagay din naman sa Constitution yung kaso nga lang, sabi doon, we have the right to be secured on their persons, houses, papers, and other effects. Pati yung nilalaman ng bahay nyo, hindi lang yung bahay yung papasukin, pati yung nilalaman. Hindi pwedeng i-search basta-basta. Pag public officer gumawa na, automatically talaga, dito kayo sa violation of domicile. Kasi sila lang naman yung abusado talaga eh. Ngayon, madalas to talaga, sasabihin dito, private individual. Ang problema nyo, ang binanggit dyan, any person. Pwede rin naman po yung public officer or employee, basta they are acting on their private capacity. Or yung line of job nila, hindi talaga peace or order. Nakuha nyo ba muna? Without the consent. Ngayong karapatan to, tinatawag tong personal right. Personal rights to. Ibig sabihin, pwede itong i-waive. Ingat, pwede po magkaroon ng waiver na tinatawag nyo, or to forgo. Pag sinabi yung waiver, parang hindi mo na yan i-claim yung karapatan. May diniscuss na sa inyo nakaraan, may mga karapatan na hindi pwedeng i-waive. Naalala ba? Involving ng public interest. At tulad ng sinabi sa inyo, yung education nyo, hindi pwedeng i-waive talaga yan. Bawal yan. Sabi ko na ba sa inyo? Feeling ko kasi nasasabi ko nila. Hindi pwedeng i-waive yan. Di ba yung kinasuhan natin yung school nyo? Yung UCAS. Yun. Hindi pwede ka. Ano yan eh. Hindi pwede i-deprive yan. Ano pa? Pag against sa morality. Katulad doon sa mag-asawa. Hindi mo pwedeng i-waive yung asawa mo. Ayoko na sa'yo, losyang ka na. Against sa morality yun. Ano pa? Hindi pa pwedeng i-waive din yung against the law. O sige buddy, okay lang. Magsyabu ka. Akong bahala sa'yo. Hindi pwede yun. Against the law yun eh. Ano pa? Hindi rin pwedeng i-waive yung law, morality. Third person, karapatan ng ibang tao. Yan yung madalas ginagawa ng mga auntie-uncle nyo. O bunso, huwag ka na tumanggap ng mana. Kami may trabaho naman, yung mayaman ka na eh. Hindi pwedeng i-waive yun ng mga auntie-uncle nyo. Bawal yan i-waive. May third person eh. Ngayon, ito mga to, pwede itong i-waive kasi personal right. May scenario na kasi lumabas si Atty. Gabo dito at ang dami ng tanong. Way back 2017 at 2018 na board exam. Grabe yung tanong. Meron tao pumasok sa bahay. Yung tao nanonood lang ng TV. Si Alden yun eh. Nanonood lang siya ng TV. Hindi niya pinansin yung tao pumasok. O is there violation of domicile? Ibig sabihin, may waive. Violation of domicile or there is trespass to dwelling ba? Hindi pwede kasi meron ng waiver. Kaya sinasabi, dapat may prohibition against the will or without the consent. Pwede mong i-waiver yun. Binigay mo yung consent mo, ibig sabihin. Implied waiver, tawag doon. At diba, pag nagpapa-accept kayo ng mga bisita nyo sa bahay, bisita nyo sa bahay. Example, bigyan ko yung scenario. Example, si Lunggao. Meron silang bahay. Tinanggap niya, nag-inuman sila, kasama niya sila Patawig, sila Boluntad. Hindi kayo tuloy kayo rito. Nag-aalit yung tatay ni Lunggao. Kinag-iinom dito. Kakasuhan ko kayo, dalawa, Boluntad, tsaka Patawig ng trespass to dwelling. Pwede ba yun? Hindi na pwede. Winiver na nung isang owner eh. Tandaan nyo, yung lawful occupant nyo or mga owner, pwede silang mag-waive ng mga ganyan. Kasama sa bahay. Example na, yung mga dwelling nyo dyan sa taas. Example, may to make life, si Soriano, yan, boy takas. At ingat-ingatan nyo yung kakatakas nyo na yan. Naku, kapatid yan ang pagbagsak. Dami ko na estudyante yung mahilig magtatakas.
bumabagsak. Ayan o, living testimony yun. Mansa rin nila, tumakas siya eh. Huli siya eh. Nag-alcatraz pa siya eh. Naggawa pa siya ng tao doon sa higaan niya eh. Tarantado eh. Hindi niya alam, putang ina, uuwi ako nung gabi na yun. Putang ina, wala ka rito. Mga takas na ko eh. Wasi-wasa dyan. Tsaka na yung mga ano nyo, kasiyahan, madali lang yan. Mas masarap magsaya pag may lisensya ka na eh. Eh pag ngayon, inuna mo yung kasiyahan mo, naku, uulit ka na naman, hirap ka na naman. Mabalik tayo rito. Ngayon si Allen tumakas, kasi mansa rin ng girlfriend nila. Ngayon, sabi nila, Apin, putang inang Allen to, lalakan namin to. Nilaklahan. Eh si Allen, umakyat doon sa may terrace. Doon siya duman. Nakapasok sa bahay. Question now, is there trespass dwelling? The answer is no. Tangina, owner din siya, occupant din siya dyan eh. Tarantado kayo kakasunod trespass dwelling. Nakuha niyo muna. Eh pag owner ka, occupant ka, hindi na rin kayo naman. Wala na trespass to dwelling doon. Nakuha niyo ba muna? Okay, naintindihan. Ngayon, pag-usapan natin, napakadali naman ang trespass to dwelling eh. Pag-usapan natin yung mga exemption like occupants. Ayan ha. Ngayon, may mababasa pa kayo dyan. Diba, Marikson? Second paragraph yata. Banat. Everyone is on sa mga yung habang sa yung ginuwitan niya na the provision of this slide na makita niyo sa second paragraph. Third paragraph, sorry. Hindi to applicable yung mga trespass to dwelling dito. Unang-una, Marikson. For the purpose of preventing some serious harm. Yan. Kunwari naman, hinahabol ng taga yung tao dyan sa labas. Biglang umakyat doon sa mga dwelling yun, doon nagtago. Okay lang yun. You wanted to prevent serious harm. Hindi ka makakasuhan ng trespass to dwelling. Ano ba? Sige ba? The occupants of the dwelling or a third Oh, person. occupants. Pinanggit na natin to. Hindi talaga pwede. What else? Nor shall it be applicable to any person who shall enter a dwelling for the purpose of rendering some services to humanity. Rendering service for humanity. Kunwari may sunog, pasukin mo yung bahay talaga niyan, o papatay mo yung apoy. Wala na, o di ka narinig mo, may nagsisigawan sa loob ng bahay. Sinasaksak ako ni tulungan niyo ako. Pwede yung pasukin yun. You're rendering service for humanity. What else? Nor to anyone who shall enter cafe, tavern, inns, and other public Ano yung mga yan? Public places, syempre. O, dito, walang trespass sa dwelling dito kasi ito. Kasi separate nyo to Hindi ka makakaso trespass dwelling yung mga tavern inns. Ano ba yung mga yun? Yun yung mga motel. Putangin, binago lang yung term. Tavern inn, hotel, motel, apartel. Walang trespass sa dwelling dyan. Kasi public place yan. Huwag lang yung kwarto na kahiwalay na. Kasi yun na yung dwelling mo na yun. Yung mga hallway niya, pwede yan. Public place yan. Alam niyo yung mga papasukin nyo ngayon. Hindi kayo makakasunod trespass sa dwelling. Mga hotels, hindi yan. Walang ano yan. Mukhang bahay yan, pero public place talaga yan. Nakuha niyo muna. Ngayon, pag naging police kayo, makakasunod kayo sige dito ng madalas yung violation of domicile. Alam niyo na diskarte para hindi kayo makasuhan. Gamitin niyo itong mga to. Ang dami niya, may estudyante ako, lalo yung mga PDEA. Utangin na. Yung mga townhouse, yung kakamukha yan eh. Kunwari, house number 202. Kamukha yung 203, magkakakulay pa ng bahay. Yung mga pabahay. Mga townhouse, nagkakamali sila ng pasok. Ano yung reason out nyo? Isa maganda, yung kanina sinabi ni Makin, yung section 13. Right to break in and break out. O kunwari, may tumatakbong kriminal doon, hinabol nyo lang. Pumasok doon, nakita namin. Lagi mo sa affidavit mo, di clear ka. Hindi kaya ganito. Rendering service for humanity. May narinig po kasi kaming humihingi ng tulong. Puta, naging hero ka na kahit mali ka pa. Service for humanity. Ano pa? O kunwari naman, hinahabol kayo ng mga kriminal, kaya ka pumasok sa bahay na yun. Serious harm. We wanted to prevent. Hindi wala ka ng kaso. Diba? Anyways, walang trespass to dwelling pag ganito yung mga nangyari. Ngayon, dwelling kasi binabanggit yung mga public place like taverns, inns. Ano naman natin yung mga hotel inaral natin are
dwelling. Kaso nga lang public place. Yung mga hall lang yan, ha? Pero pag yung mga kwarto na hindi na pwede pasukin yun, that will be your dwelling, eh. Trespass to dwelling ngayon pag pinasok yun. Hindi pwede pumasok basta-basta yung mga ano dyan, yung mga naglilinis ng kwarto nyo, sa mga hotel nyo. Kakasuhan nyo trespass to dwelling na yun. Wow. Pwede mong i-waive, palinis po ako ng kwarto ko, alis ako, babalik ako mamaya. Yun yung waiver na tinatawag nyo kanina. May consent na eh. Ngayon, may mga lugar na hindi dwelling. Ang ikakaso nyo po is other forms of trespass na. Anong article yan dyan? Solesa. 281. Kadugtong na, no? Ito naman, available lang po ito para sa mga public places talaga. Simbahan. Ayan, ganyan. Farms. Yung mga ano, may mga bakuran. Alam niyo na yung dwelling, ha? Pag ito yung kasama yan, pag pumasok dyan yung mga yan, shopping nyo, ayan, trespass to dwelling na kayo. Kasama ng part ng bahay yung bakuran mo. Kaya nga hindi pwede yung matigas ulo nyo. Kita nyo crime na ulit, oh. Hindi pwede. Unless you wini-wave nyo, eh. Occupant din kayo, eh. Hindi wala trespass to dwelling. Pabalik tayo dito. Other forms of trespass other than dwelling. Ano yung mga lugar na to? Literal talaga mga public places na. Restaurants, ay mga yan. Hindi ka talaga magkakaroon ng trespass sa dwelling dyan. Pero ito yung konsepto niya. Kasi nagpapasok talaga dyan yung simbahan. Katulad ko na ito sa inyo, yung paring mura na mura, diba? Pinasok yung simbahan nila. Pwede kaso, other forms of trespass na lang. Bakit nagkakaroon ng other forms of trespass? Because of this word. Do not enter for authorized personnel only. Ay, madalas yung pagpuwasok yung mga restaurant, di ba? Kita nyo, kunwari yung mga ano, yung mga ano ng, yung sa mga employee nyo, yung ginagano'n sila, daanan lang nila. O yun, hindi kayo pwede pumasok. No, pag pumasok kayo, kakasuhan ka nito. Other forms of trespass na. Nakuha nyo mo na, hindi trespass. Katulad ng mga farm, hindi naman dwelling talaga yung mga farm, eh. Kung may nakalagay doon, di ba, no trespassing. Pag pinasok mo yun, other forms of trespass na rin. Nakuha? O, nang-discarte nyo para di ulit makasuhan. O, may humahabol sa iyo, may serious harm. May nakita ka nangangailangan ng tulong. O, ayan. Nakuha? O, ayun. Hindi ba nakita yung kaso niyan? Other forms of trespass. Dapat alam niyo circumvent yung batas. O, that's 281. Ay. Diretso pa tayo, 282. Kaya nyo pa yan. Buga-buga lang. Ayan na. Inaral na rin naman natin to. Sagarin nyo na. Ano yung 283 mo? 285. Other light Other light. O, hindi na crime yung 284. That's bond. To keep the peace. We have again, mga klase ng threats nyo. We have grave threats, light threats, at yung other light threats nyo. Sinabi ko na sa inyo to, kung naalala nyo pa, babalikan lang natin ulit, syempre. Although dinaanan natin ito doon sa may robbery banda. Kasi kamukhang kamukha talaga. Eh, pwede nyo pa rin naman yan ito. Dali lang. Babalik ko na tayo rito. Okay? Now, again, these two crimes, kailangan again, amounting to a crime. Ano ba yung mga dapat mag-amount sa crime nyo? Papatayin kita. Ayun yung mga nakakatakot. Ubugbugin kita. Tatarakan kita. Amounting to a crime. Susunugin ko bahay nyo. Ayan, mga nakakatakot talaga. So, paano pag panakot sa iyo, Alejo ni Solesa? Alejo, tinakot si Alejo ni Solesa na hahalikan kita dyan. Oh, takot ako. Takot ni... Nakakatakot ba yun? Oh, hindi yung amounting to a crime, ha? Madalas pag-threat nyo lang, yung ano lang talaga, life. Yan, limb. Masugatan ka. Yun yung mga panakot. Hindi na pwede yung iba panakot, ha? Nakuha nyo? Yun yung pwede maging amounting to a crime. Yun yung pwede maging amounting to a crime. And light threats nyo. Now, the only difference between grave and light threats nyo is yung direction ng force. Kailangan directed kasi pag grave. In light nyo, While here, in light nyo, not directed.
Yan, oh. Para pag sa istasyon na yun, tatanungin nyo kagad pag tinutukan ng kutsilyo, tanungin nyo kagad, ano ba ginawa sa'yo? Sir, ano eh, may hawak siya kutsilyo. Ginaganon-ganon niya yung kutsilyo niya sa akin eh. Binabrandish niya eh. Kung light threats lang yun, hindi pa directed eh. Ano, para matulungan nyo ulit. Ay, sabihin mo, tinutukan ka eh. Para grave threats, mas mataas yung penalty. Kailangan directed, ayun yung unang tatanong nyo. Oh. Hinabol ako sir ng taga eh. Ano kaya yun? Hinabol ng taga. Grave threats, light threats. Oh, tingnan nyo, light grave. Directed na ba yung force? Naka-direct na ba? Directed na yun, hinahabol ka ng taga. Grave threats na yun kayo. Anong delikado nyo rito? Nagtitin hairline, diba? Dito sa attempted stage nyo. Nalala ba? Ng killing. Pwede kasi tinutukan ka ng baril eh. Tangina mo, puputokan talaga kita eh. Inak eh. O ba't nagiging attempted lang? Ulitin natin, cause or accident lang. O yung pinutok niya talaga yung baril, kaso nga lang nag-jam. Ayun, hindi accident. By reason of cause, eh, tinutok niya talaga yung baril, pinaputok niya, hindi naman tumama, mahinayin niya, hindi cause. Doon lang nagiging attempted yun. Nakuha nyo? Ayun yung tin hairline niya, ingatan nyo. Ano pa yung tin hairline, lalo na yung baril, inaaral na rin natin to. Pwede rin maging illegal discharge of firearm kasi walang intent to kill naman doon, pinaputok yung baril. Itong other light threats nyo, not amounting to a crime na, not amounting to a crime, then same thing, hindi rin directed. Diba? Paano to? Yung katulad nga ginawa ng pulis, yung sikat nung nakaraan. Daming views nun. Yung bus, kinakatok yung binunutan yung baril. Tingnan niya ng masama. Tanga rin eh, no? Naka-uniform, tapos kung ako hindi ko na tinanggal yung helmet ko. Tutok ka na lang ng baril, gagawa ka krimen po, talagang pakilala ka pa. Tungawang puta. Ay, ewan ko daw kung nasa rin yan. Sa PPO daw kayo eh. Hindi man natanggal. Ano lang yung mga yun eh. Hindi mo protektahan ng mga tropa rin yan. Siyempre, tropa yan. Pero ayun yung ano niya, other light threats yung tutusin. Kasi hawak na lang yung baril. Hindi niya naman dinadirect. Hindi niya naman tinutok. Tapos nananakot lang din talaga. Pero wala naman sinasabing equivalent to a crime. Eh nakakatakot pa rin yung putang inay. Kung ba namang tignan ka na masama tapos may hawak na baril. Putang inay. Hindi other light threats lang yun. Ayun yung kakaso yun. Ano yung pulis? Ano yun? At tangina, taga sinulungan, LSP. Wala kayo na magbanggit ng pupili. Ang mga sinulungan, mga mahoy. Okay. Other light threats, para malala nyo lang. Taga-Rizal na kayo, no? Other light threats. Madali lang naman, huwag kayo palito dyan. Anong kamukha nito lagi? Etong word yung grave coercion. Kasi inherent na dyan yung threats. Nakapaloob naman sa coercion yung threats. Tingnan nyo ngayon yung 286 nyo. Dyan yung grave coercion nyo. Diba nakapaloob yung threats? Marisol, pakibasa. Any person who without any authority of law shall, by means of violence, threats, or intimidation. Oh, diba nakasama na yung threats? Inherent yung threats sa coercion. Nakakalito talaga to. But the only difference, sige Marisol, pakibasa mo pa rin. Any person who without any authority of law shall, by means of violence, threats, or intimidation, prevent another from doing something. Oh, prevents another from doing something. What else? Prohibited by law. Or compel him to do something Oh, against compel to do. Kaya yung ginagamit kong word na lang po rito, to do or not to do. May pinapagawa sa iyo or may hindi pinapagawa sa iyo. Ito na gamitin yung okay na yan. To do or not to do. Yung threats ginagamit na papaano sa iyo. Example natin sa road rage ulit, tinutuwa ka na baril. Tangina mo, papatayin kita, umalis ka na rito. O yan. Anong point na? Grave coercion na, may pinapagawa na yung to do. Tangina mo, dyan ka lang ha. Puputok kita pag umalis ka dyan. Not to do naman. Coercion pa rin yun.
Okay na tayo. Madali lang yan, huwag kayo papano. Kaso nga lang yung threads kasi kasama na rito eh. Anong delikado nyo rito sa coercion? Halos kaparehas ng robbery biap nyo. Nalala ba? O, bakit lang magiging attempted robbery? By reason of cause and accident ng ulit. Pero kung purpose yan talaga, akin na yung cellphone mo. Wala kang dalang cellphone. Ano yung kakaso nyo ulit? Tingnan ko nga. Wala ka namang makukuha ng taking eh. Hindi grave coercion na lang yun. Wala namang cause or accident. Kaya hindi niya nakuha. Nakuha nyo ba muna? Kamukha yung biap ha? Ito 287 nyo. Malayong-malayo to everyone eh. Hindi nyo pwedeng i-compare doon sa grave coercion at light coercion. Mga grave threats nyo. Malayong-malayo siya. Now, may nakalimutan tayo article, sorry. Yung Article 284 nyo, madalas kasama sa penalty ibibigay yung ban to keep the peace. Para hindi mo na ulitin yung pananakot mo at pamamersa mo. Yan ay purpose ng 284 nyo dyan. Mabalik na tayo rito 287. Kanina dinaanan na rin natin to. Nag-tinherline tayo dun sa fraudulent insolvency. However, we already know that the offender here is the creditor. At ang victim natin dito is the debtor. Creditor, debtor. Marisol, pakibasa mo na. Like coercion, any person who, by means of violence, shall seize anything belonging to his debtor for the purpose of applying the same to the payment of debt. Kinukuha yung mga property, pambayad utang ng debtor. Katulad ng mga loan charter nyo, huwag nyo isama yung mga home credit nyo, nasa kontrata kayo niyan, iba ang usapan dyan. Kaya pwedeng i-forfeit talaga yung mga property na yan. Ito mga to, ito yung mga loan charter tawag. O madalas yung mga 5-6 nyo nga. Umutang ka ng washing machine, umutang ka ng TV, yung mga yan doon. Kapag di ka na makapagbayad, ano sasabihin yan? Akin na, hindi ka naman makapagbayad, akin na yung rent na yan. Hindi mo mabayar. Eh yun yung kakaso nyo, light coercion tawag. Nakuha nyo? Kaso may kasama siya dyan, yung paragraph 2, kakaiba tong cute nito. Tingnan yung paragraph 2 nyo dyan. Other coercions or adjustments. Sige, Marisol. Any other coercions or unjust vexation. Yun na po sir, punishment na po yung nakalagay. Wala, ano po, tang-inang yan. Hindi mo lang dinefine. Alam nyo, bawal yan eh. Tutusin violation yung Article 21 eh. Dapat ano yan, specified eh. Nalala niyo yung konsepto ng legality. Meron ako niyan, prop ko sa SK, si Attorney J. Lloyd. Do not know ko na-meet ko si Attorney. Pakagaling na lawyer nun. Niris niya sa Supreme Court to, inirekta niya, question of law. Kaso eh, wala, hindi naman na, dapat daw decision. Nanalo kasi siya sa MTC. Dapat to eh. Tutusin, bawal. Unconstitutional ba? Hindi dinefine yung acts eh. Ano yung vexation nyo? Kaso nga lang may jurisprudence to, alam kong kapilito, kung reverse to Ramos din eh. Yung vexation nyo is simply annoy. Vex or annoy. Shall vex or annoy. Yung word yung vex is simply annoying. Tingnan nyo, example natin. Umutot si Voluntad. Umutot, namoy ni Lunggao. Kapilito mo. Kasinsinan. Namoy ni Lunggao, amoy cereal. Favorite din ni Lunggao yung cereal. Bango na utot mo ah. Kasi naman, kasi kasinsinan, putang inang baho naman yun. Yung isa nainis, yung isa hindi nainis. Ang cute, no? Sinabi lang maanoy lang eh. Umutot ka, just fixation yun. Basta na-ano yung tao. Ang tawag namin sa crime na to, catch-all probation. Pag wala na kayong maikaso, last resort na to. You file for the crime of unjust vexation. Naalala nyo ba, diba yung panghihipo? Yung acts of lascivious business pag ginawa sa public? Hindi pwedeng magkaroon ng law design eh. Last resort, unjust vexation. Pangit nito, putang ina, nabuisit ka lang oh. Umutot, umabot pa na Supreme Court yung utot mo. Tanggal na natin. Pag-iyakin na crime to eh. Kanya-kanya tayong tolerance ng ng nuisance. Ang gulo. Diba, hindi maano eh. Pero catch-all provision to, kahit anong crime, pwede nyong ilas to. Unjust vexation. Ang cute eh, no?
Anyways, okay na yan. 288. Other similar course. Ito, cute to. Tingnan nyo to, 288 ka everyone. Basa Marisol. Alin ko ang mga tubig? Compulsory purchase of merchandise and payment of wages by means of token. Diyan na, kay Ma'am Robs mo meron dyan. Ano ulit? Sorry. Compulsory purchase of merchandise and payment of wages by means of token. Oh. Ano tokens yung babayad? Tingnan nyo, puta na nagtrabaho ka. Tapos ang bayad sa'yo, sinabi ko sa inyo, nasa maisan ka. Yung sahod mo, mais din. Tain ang yan, hirap naman na ganun. Eh paano kung embalsamador ka, puta? Sa sahod mo. Ewan ko na lang. Hindi pwede yan like coercion. Other similar coercion yan, ha? May Okay. Sige lang, Sol. Basahin mo kayo. Maganda yan eh. May minsan tokens. What else? Sorry ko sabi ka para sa agent or officer of any association or corporation who shall force or compel directly or indirectly or shall knowingly permit any laborer or employee employed by him or by such firm or corporation to be forced or compelled to purchase merchandise or... O, tingnan nyo to. Ito naman, putang ina, ikakaltas yung mga sahod mo, automatic na dun yung, pati yung mga uniform, ipapabili sa inyo, automatic na, putang. Coercion pa rin yan, pamwersa yan. Sige pa, Sol. The same penalty, sir. Upon any person who shall pay the wages due a laborer or employee employed by him by means of token or object other than... O, tingnan nyo to, ang kulit. Yung panukli, yung mga ganyan nyo, putang yung may candy, sukli. Tanging crime yan eh. Tangina, ayoko ng candy, ba't susukli mo candy? Tartado ka ba? Ito na lang, sabi niya, pay ganito pa, huwag mo nang anuhin, ito na lang, ano na lang, sa kilong bigas na lang, naku ni sukli mo. Hindi pwede, coercion pa, mamersa pa rin yan. Kung tigil nyo may kaso pala, hindi nyo lang alam. Pag next time bumili ka, hindi ibayad mo, ewan ko rin. Hindi rin pwede yung coercion din yun. Yung bartering. May mga ganyan, pero yung iba inaalaw din, kaya walang crime eh. Kasi wave mo rin naman yung pwede naman. Yung iba-barter, diba yung uso yun pag sa mga probinsya eh. Yung isda, babayad mo, bigas. Hindi pwede yan, tokens yun or other object. Sige pa. Tapos na po sa 289. Okay na, 289. Formation, maintenance, and prohibition of combination of capital or labor through violence or threat. Ayan, bawal din yun sa labor law nyo na yun. Wala na yun dyan. Sige, next one pa, 290. Discovering secrets through seizure O ito, wala na rin yan dyan. Meron tayo tinatawag na intellectual property law. Ito, ang pinakamaganda to, hindi lang inaaral din eh. So CDI nyo dapat aralin to. Meron tayo doon na intellectual property. Anyways, pag sinabi nyo yung intellectual property, kasama po dyan yung mga na-invent nyo. Yung mga word na pinapatent. Pinapatent kasi lahat ng invention. Ayan, up to, I think, 17 years na sa luma. Kung 20 years yata na yung sa bago. Anyways, Google nyo na lang. Pag sinabi nyo intellectual, marami po yan. Sa board exam nyo, yung nilalabas yung mga copyright. May makikita kayong ganito, yung nakapabilog na letter C. Tapos yung isa pa yung ganito. Hindi attach mobile, ha? Makikita nyo yung trademark naman. May trade name, trademark, may mga ganyan yan, yung mga invention. Patulad si Jollibee, di ba makikita nyo yung Jollibee? Yung bubuyog mismo. Yung masayang bubuyog. Yung red, yellow. O yan. Ano yon? Trademark, tawag nyo doon. Yung pangalan na Jollibee, di ba may lalagyan ng letter C? Ayun. Trade name naman tawag doon. Hindi nyo pwede kopyahin nyo, katulad ng mga nakita nyo mga si Malupito, nag-vlog yun, nakita ko. Yung Nike, naging nyek. Adadis. Yung Jordan nyo, hindi nakadakdak, nakadribble. Yan yung mga yun. Intellectual property na yan. Nyek. Totoo ang gago talaga si Malupito eh. Si Raul. Dami ka naman yun, panoorin nyo. Sarcastic ba? Talino yung pagkaganon. Wala kasi sarcasm niya eh. Nakakatawa. Balik tayo. Marami yung mga ganito intellectual property nyo. Hindi pwede kopyahin yung mga recipe rin. Kasama yan dyan. So, ang cute din. Tingnan nyo yung Jollibee. Pag may Mac float, yung Jollibee yung may Coke float naman, no? Parehas lang naman, no? Kasi hindi pala nila yung trade name.
Ayun yung mga kasuhan dyan. Kung nagbasa kayo ng review ng Reyes, maganda yung kaso dyan eh. Yung Alacta. Kinopia yung Alaska. Kasi yung bata, diba yung yan eh. Yung model niyan, yung dilaw yung buhok na bata. Ganun na ganun din. Tapos ang pangalan mga Alacta. Kinasuhan to nung ganun. Yan yung mga kinakaso dyan. Intellectual property na wala na rito. O hindi na masyadong uso ngayon yung property na ngayon, intellectual na ngayon yung generation nyo. Diyan kay yaman, hindi na uso ngayon yung mga nagtatanim ngayon. Mga industrial na property, wala. More on intellect na. Yung nyo ba? Yung na-develop nyo yung utak nyo, yung greatest asset nyo. Intellectual yan. After na ganyan, tignan nyo, sino mas mayayaman ngayon? Mga vloggers. Intellectual yung tawag na property. Hindi mo rin pwede nakawin nyo. Ay yung copyright law nyo na tinatawag naman. O, lalo kayo, diba? Pag nagmamay-day kayo yung mga music, pag i-mute ng Facebook yan, nakita nyo na yung gano'n? At hindi na kayo ng intellectual property. Kaso nga lang, daming magdanakaw ngayon. Daming puta, kukupe yung mga gawa mo. O, tapos ilalagay nyo pa, ganito, CTTO. Diba, ilalagay nyo ganyan? Credit to yan? To the owner, tarantado, special penalo yun. It does not require intent. Even though you stated that the credit is to the lawful owner, you still steal. Ni Nakamura, you still yung intellectual property ng tao. O, sino yung masikat nyo? Like ex-batalyon nung una bago sila sumikat. Ano ba yung kata nila yun? Hayaan mo sila, kinopya lang nila yung beat. Katulad dito mga sikat nyo, mga artista na kumakanta rin sila, Andrew E, kinopya niya lang lahat yan eh. Hindi lang sikat noon, kasi wala pa nang masyado internet noon eh. Eh, Banyo Queen nyo, originally may English song talaga yan. Kinopya lang yung mga yan. Lalo sila sino ba'y kumanta nung Nyoy Nyoy? Butchikek, mga ganyan. Sino ba? Yoyoy. Bilyame ba? O, yan. Kinopya lang nila yung mga nila, tapos tinagalog lang nila. O, puro intellectual property, nakawan. O, sino yung pinakasikat yung nakaraan? Si Shaira nyo. Yung trouble is a friend. Isa selos. Wala, hindi pwede. Special pinalo yan eh. At maglagay ka na ito, liable ka dyan, hindi pwede kopyahin nyo. Ang daming ganyan. Naku, Diyos ko, mga magnanakaw. Ay, naku, kawawa yung mga bata. Balik tayo rito. Sige pa, Marisol, sa tayo, 200. 89? 291 na. Sige na pa yan. Revealing secrets made of Wala na rin yan. Revealing secrets nyo. Sa intellectual property rin yan. Kasi parang ganito yan, yung coke nyo. Pamilyar kayo sa coke, diba? Yung ininom nyo. Trivia, alam nyo ba saan galing yan? Nag-aaral na kayo ng drugs. Ito. Yung pinsan na Escobar na chemist, nilagyan niya ng cocaine yung coke nun. Yun yung history niya, cocaine, tsaka cola nuts. Pero na caffeine na dinalagay ngayon? Cola nuts naman yan. Ayun yung niya, main recipe. Hindi pwedeng kopyahin yan at 2 tao lang ang may alam ng recipe niyan. Hindi pwedeng i-divulge. Ito yung kaso intellectual property na rin. Ano magaya? Like sa KFC nyo, yung mga chicken, may recipe yan. Hindi rin pwede kopyahin. Sige pa. 292, Revelation of Industrial Secrets. Ito pa, mga industrial secrets naman. Yung paano ginagawa yung mga bagay. Ano rin yan, parang recipe rin naman yan. Intellectual property na rin yan. What else? Wala na? 29. Wala na. Wala na. Everyone, puro intellectual property yan. Meron tayo sa CDI na ito. Dapat dun yung aralin ito mas mahigit.